Good morning po sa lahat. Babati na rin po ako ng Merry Christmas. At happy birthday na rin po kay Pastor Mayan. Advance. Praise the Lord. Glory, glory to God. Sabihin po natin sa ating katabi, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God. Of course, madalas po natin marinig yan. At una ko po napakinggan, narinig po yan kay Pastor Joseph Prince. At just lately or recently ay pinilikan ko po yung mga Greek words na pinanggalingan po ng ating nabanggit kanina. Yung pong greatly blessed, ang Greek word po niyan ay makarios. Yung pong highly favored, ang Greek word po niyan ay mas kilala po at mas pamilyar po tayo doon sa salitang charito. At yung pong deeply loved, ang Greek word po niyan ay agapaw. Makarios, charito, agapaw. Pero yung pong charito, ito po ay parang English pronunciation. Noong pong Greek word. Yan po ay English pronunciation. Pero dito po, meron po ako ditong apps na kung saan yung po mga Greek words ay pwede pong mapakinggan po natin yung proper pronunciation. Tingnan ko po kung makikita ko po rito. Yung pong charito. 2 beses po yan nabanggit sa Biblia. At isa po doon sa Ephesians chapter 1. Tingnan ko po. Yun. Yun. Ito po ang pronunciation. Strong's G 5487. Charitao. Charitao. Yun po ang original Greek. Charitao. Kaya kapag ang talagang pronunciation po niya ay charitao. There's nothing wrong. Kasi nasanay na po tayo doon sa charito eh. Mas magandang pakinggan yun eh. Mas meron dating artista eh. Charito. Pero ang talagang pronunciation po yun ay charitao. So yun po. Kaya, you know, I'm developing this message in my heart based on those 3 Greek words, makarios, charitao, tsaka agapaw. Yung po agapaw, galing po yan sa Greek word na agape. Yung agape po, ito po yung noun. Yung agapaw, ito po yung verb form. So, makarios, charitao, agapaw. Meron po tayong mga kapatiran. Ngayon po sa Pampanga, pag nagbabatian po sila ng birthday, ang bati po nila ay makarios birthday to you. Ang iba naman, ang batian po nila ay charito birthday to you. Ngayon, hindi naman natin ito papauso. Gagawin lang natin 3-in-1. Pagsasamahin po natin yung makarios, charitao, tsaka agapaw. Kaya binati ko, kailan lang, nag-birthday si Pastor Ruel, binati ko po siya. Pastor po natin sa Angeles, nag-birthday po siya. Binati ko po siya na makaritao pow to you. 3-in-1 po yun, 3 yun, magkakasama na. You are greatly blessed, highly favored, deeply loved
by God. Pero hindi po yun ang message ko. Praise the Lord. Makaritao pao to you. Sabihin niyo po sa inyong katabi, makaritao pao to you. Tatlo na po yan, magkakasama na. Praise God. Anyway, today I'll be sharing with you a message na kung saan ito po yung na-share ko po just recently. Una po doon sa Grace Discovery Thursday, yung nabanggit kanina ni Sak kanina, Grace Discovery Thursday. At ito po ay tuwing Thursday po yan, yung Grace Discovery Thursday. At naka-live streaming po yan. Ito po yung ginagawa po natin sa ating church, sa Las Piñas. Naka-live streaming po yan. Kaya kung kayo po ay libre, pwede po kayong makasama doon sa live streaming ng ating Grace Discovery Thursday. Kung hindi naman po kayo available ng Thursday, yan po ay merong replay kinabukasan po, Friday morning at Saturday morning. Kung hindi naman po ay pwede yung balikan naman po ang ating mga messages. Punta lang po tayo doon sa ating FB page, Jesus Faith Christian Fellowship. Lahat po ng mga messages po natin sa Grace Discovery Thursday, pwede po natin itong mabalikan. Kung paano po yung mga messages po natin ay pwede natin balikan doon sa Faith Center Imus. Anong page? Facebook page natin dito. Okay, so pwede nyo po balikan yung mga messages po ni Pastora Mayan. Yung po kagandahan po ng ating bagong technology po ngayon. So kung na-miss nyo po yung ilang mga messages po natin at kung gusto nyo po ulitin, pwede po natin ito mabalikan. Anyway, kaya ko po nabanggit kasi meron pong ilang mga nagtatanong sa atin po kung tayo po ay merong Bible school na katulad po ng iba. At katulad po ng narinig ko rin po kay Joseph Prince, kasi napakalaki po ng kanilang church doon po Singapore. One time, meron po nagtanong sa kanya, Pastor Prince, why is it na napakalaki ng church ninyo and yet wala kayong Bible school? Eh nangiti lang po si Pastor Prince, sabi niya, dito man po sa aming church, every time our members would attend our Sunday services, it is as if they are attending Bible school. So dapat ganun po. Dito po tuwing linggo, kapag tayo narito at nagtuturo po si Pastora Mayan, it is as if you are in a Bible school class. Imagine, for several Sundays ay yung pong Book of Romans ay inyo po itong hinimay-himay, verse by verse. So, sa mga Bible school, bihira po ang gumagawa niyan. Pero dito po sa atin, ay yung mga napapakinggan po natin dito, natatanggap po natin dito, ay minsan hindi po natin ito matatanggap sa mga Bible schools. Kaya kahit na wala po kayong formal schooling sa Bible school, hindi nangangahulugan na hindi po kayo nagba-Bible school. Okay? So doon naman po sa Las Piñas, ang pinaka-Bible school po natin doon ay yung Grace Discovery Thursday. Kaya lang, doon po sa Grace Discovery Thursday ay wala pong graduation. Hindi kayo tatanggap ng diploma. Kasi ang paniniwala po natin ay habang buhay po tayo, na kung saan tayo po ay patuloy na lumalago at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi minsan kapag ka nakatanggap ng diploma, ang isang Bible school student, kala niya, narating niya na ang dapat marating. Kala niya tapos na siya. Okay? Dahil sa diploma. So walang masama sa diploma. Amen? Pero ang sabi nga ni Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. And it would take more than our lifetime here on earth for us to grow in knowledge and to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Maging si Apostle Paul, matapos siyang isulat po
yung more than two-thirds ng mga aklat na buo-buo ng New Testament, ang sabi po ni Paul, I count not myself to have apprehended. And the word apprehended there literally means comprehended. I count not myself to have comprehended. Hindi ko itinuturing ang aking sarili na naunawaan ko na lahat ng dapat maunawaan. Napakayaman po ng salita ng Diyos, napakayaman po ng mabuting balita ni Kristo na kung saan patuloy po dapat ang ating paglago. Amen? Every time we come to church, we should have that expectancy na tayo po'y makakatanggap ng mga panibagong mga kapahayagan mula po sa salita ng Diyos o mula po sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Today, I'll be sharing with you a message entitled, Pogi Ka. Sabi ko siya katabi, Pogi Ka. Kasama ng mga babae dyan. Okay, presence of God in you. Okay, Pogi, presence of God inside you. So yun po ang message ko po ngayon. I shared this recently in our Grace Discovery Thursday. At na-share ko rin po yan one Sunday morning, one Sunday doon sa ating church. At na-share ko po yan doon sa Caloocan Church. Kaya lang wala po ako doon in person video. In fact, si Pastora Mayan po ay naging guest speaker po sa ating Faith Center Caloocan. Di ba? Just recently. Pero hindi in person, kundi video. So ganoon po kami, nagbibigayan po yung ating mga pastors. Kapag mga pastors po natin, katulad Pastor James, Caloocan, si Pastor Rick, kapag nakapanood po sila ng mga teachings po natin, hindi lang sa Las Piñas, maging dito po sa Imus, at sila po ay napagpala, ay iniimbitahan po nila yung mga pastors po natin. Kung hindi man in person, ay pwede namang imbitahin on video. So, ganun po. So, I share this, and maybe yesterday or this morning, I felt led by the Spirit, kasi may karugtong po ito eh. Ito ay a two-part series. Parang dito po sa akin sisishare ko po sa inyo, pero po itong karugtong, kaya maybe, or maaaring ngayon pong second service ay yung pong karugtong nito ang aking pong sishare. Ngayon po ay presence of God in you, and then sa 11 ba yung 10:30 service po natin, yun naman pong karugtong nito, yung from toiling to overflowing. Sino po ang nais manatili doon sa buhay na puro toiling? O gusto nyo po na mamuhay po doon po sa overflowing grace of God? So, yan po ang isi-share ko second service. And then, I don't know kung alin po dito sa dalawa ang isi-share ko po sa afternoon service. So, mamimili lang siguro ako dito. Kung hindi naman po, meron pa ako isang message na na-share po sa ating Grace Discovery Thursday, and then 2 Sundays ago, ito po yung na-share ko naman sa ating Church sa Tagaytay, yung pong God's Economy of Grace. God's Economy of Grace. Praise God. So, praise the Lord. So let me just fix this. Purihin ang Panginoon. Yun. Presence of God in you. Colossians chapter 1 verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sabihin niyo po sa katabi, Christ in you, the hope of glory. Praise the Lord. Sa kabila po ng mga pangyayari po, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo, alam po natin, meron pong krisis na nangyayari, meron pong mga kaguluhan po sa iba't ibang bahagi po ng mundo, doon sa Ukraine, doon po sa Middle East, at maging mga political turmoil, so to speak, hindi lang dito sa ating bansa.
At kailan lamang po, doon po sa South Korea, nagkaroon po ng political crisis at economic crisis sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Pero hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kung alam po natin na nasa atin po ang presensya ng Diyos, if you know and you know that Christ is living on the inside of you, the Bible said, Christ in you is the hope of glory. Tayo po, dahil tayo kinaroroonan ng presensya ng Diyos, parati po tayong may pag-asa. Amen? Parati itong may pag-asa. Christ in us is our living hope, so to speak. Now, ito pong message ito ay napakalaga upang tayo po ibalik sa isang katotohanan, sa isang kapahayagan po na kung saan kung meron kang presensya ng Diyos sa iyong buhay, ay pwede mo na pong tawagin ang iyong sarili, hindi lamang pinagpala, pwede mo nang tawagin sa iyo ang iyong sarili that you are already a prosperous person. Amen? Now, ito po ay nabuo itong mensaheng ito. Minsan ako po ay nakapanood ng isang reels o isang short video mula po kay Pastor Gregory Dicao at meron po siyang sinabi. Sabi po niya, true prosperity is the presence of God in you. True prosperity is the presence of God in you. Ang tunay na kasaganaan ay ito po ay yung presensya ng Diyos sa iyong buhay. In other words, if you already have the presence of God inside you, you are already a prosperous person. Amen? Ito'y napakalaga sa kadahilanan po na dito po sa mundong ating ginagalawan, iba po ang pananaw nila patungkol po sa prosperity. Kadalasan, sinusukat po nila ang prosperity o ang kaunlaran o ang kasaganaan po ng isang tao base po doon sa mga bagay-bagay na meron siya. Kapag ang isang tao ay maraming pera, kapag isang tao ay maganda ang kanyang kotse, kapag isang tao ay mayroong malaking bahay, kapag isang tao ay mamahalin ang kanyang mga damit, ang kanyang bag, yung kanyang mga sapatos, relos, ay that person is a prosperous person. Kung yung pong iniisip po natin, you are not incorrect in what you are thinking. Kaya lang, hindi kumpleto po yun. Hindi po yun ang sukatan ng tunay na kasaganaan sa buhay. Now, naalala ko po, meron pong isang pamilyar na tao po sa Old Testament. Siya po yung isa sa mga 12 anak ni Jacob. Pang-11 po siya. At ang bunso po ay si Benjamin. Ang pangalan po niya ay si Joseph. Now, si Joseph po, to give you a background, si Joseph, yung pang-11 anak na lalaki po ni Jacob, siya po'y kinainggitan ng kanyang mga sariling kapatid. Yung mga kapatid niyang mas nakakatanda po sa kanya, sa kadahilanan na iniisip po nila na si Joseph ang paboritong anak ng kanilang ama. So, kinainggitan po nila si Joseph. Kaya napagkaisahan po nila na i-dispatcha na itong si Joseph na ito. Kaya isang araw ay kanila pong itinapon sa balong malalim na kung saan hindi na po makakaligtas si Joseph. Para nung itapon po siya doon, si Joseph po ay manatili po doon sa balon na yon na hanggang siya ay mamatay. So ganun po nangyari. So in other words, ay kung gagamitin ko po, madalas ko po marinig ngayon, yung pong mga kapatid mismo ni Joseph ay tinangka po nilang gurgurin itong si Joseph. Okay, madalas mapakinggan kasi ang gurgur na yan eh. Bisayan word kasi yan, sabi nila. Anyway, sa Genesis chapter 39, beginning verse 1, ay makita po natin na kung saan po ay buti na lang po wala doon ang panganay na kapatid nitong si Joseph. Nung dumating po siya, hinanap si Joseph. Sabi niya, asa si Joseph? Tinapon na namin doon sa balong malalim para madispatcha na yan, para mawala na sa ating buhay ang si Joseph na yan. Talagang papatayin po nila si Joseph. Ang sabi po ng panganay na kapatid Joseph, teka muna, pakinabangan naman natin. Pwede natin pakinabangan yan. Ibenta na lang natin. Kaya may dumadaan po ng mga merchants, yung mga Ismaelites, ipinagbili po nila si Joseph doon po sa mga dumadaan pong mga Ismaelites. And then Joseph ended up in Egypt. Pagdating po sa Egypt, si Joseph po he ended up in a slave market. Pinagkakitaan po siya nung nakabili sa kanya, ibinenta naman po siya doon po sa slave market.
At dito po, sundan po natin ang kwento doon sa verse 1, Genesis chapter 39, beginning verse 1. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which has brought him down hither. So may nakabili po sa kanya. Ang nakabili po kay Joseph ay si Potiphar. Siya po ay isang officer, military officer po siya, captain po siya ng Egyptian army. And at that time, yung Egypt po ang pinakamayamang bansa sa balat ng lupa, at yung pong Egyptian army ang pinaka most powerful army in the world. So, binili po siya noong pong captain of the guard. And then, ang sabi sa verse 2, and so he ended up a slave in Egypt. So siya po isa pong alipin sa Ehipto. Wala po siyang anumang bagay meron siya sa kanyang buhay. Wala po siyang possessions. Siya po isang alipin. Yung pagiging alipin po, ito po ang isa sa pinakamababa na pwedeng kalalagayan po ng isang tao. Yung pong alipin, pag-aari nung nakabili sa kanya. Wala po siyang anumang ari-arian. Maging yung damit na suot niya, ito po'y pahiram lamang marahil, pinaglumaan ng kanyang amo, something like that. So ganun po ang kalalagayan po ni Joseph. Kaya siya po isang slave, mababa ang kanyang kalalagayan, wala po siyang anumang bagay meron sa buhay niya, wala po siyang ari-arian, wala siyang pera, and so on and so forth. And yet, tingnan po natin paano po dinescribe ng Bible si Joseph. And then verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Okay, that is how the Bible described Joseph. Okay, he was a prosperous person. Anong dahilan kung bakit tinawag siyang prosperous person ng Biblia? Anong meron siya? Okay, wala po siyang anumang pag-aari maliban po sa presensya ng Diyos. Amen? Because he had the presence of God in his life, or he had the Lord with him. The Bible said Joseph was described as a prosperous person. If you're a believer, you already have the presence of God, not only with you, you have the presence of God in you. Amen? The Lord was with Joseph, but under the new covenant, the Lord is not only with you, the Lord is inside you. If the Lord is inside you, you can begin to call yourself a prosperous person. Sabihin natin, I am a prosperous person. Amen? Because the presence of God is inside you. Minsan kasi hirap tayong tawagin na ating sariling prosperous. Okay, paano ko tatawagin na aking sarili na ako'y prosperous, ako'y masagana? Samantalang marami pa akong utang na dapat bayaran. Paano ko tawagin na aking sarili na ako'y masagana na sa buhay, samantalang wala pa kaming sariling bahay? Paano ko sasabihin ako'y masagana na, samantalang wala pa kaming ganitong bagay sa buhay namin? Now, maaring wala pa, darating pa lang. Huwag kang mag-alala. Yung mga pinapangarap mo sa buhay, darating lahat yan. If you have the presence of God in you, I tell you, hindi ka mananatili sa iyong pangkasalukuyang kalalagayan. Katulad po ni Joseph. Si Joseph ay nanatiling alipin? Si Joseph ay nanatiling walang-wala? The Bible tells us, because the Lord was with Joseph, the presence of the Lord in his life promoted him. He became the prime minister of Egypt, second in command. Not only that, ipinagkatiwala sa kanya ng hari ng Ehipto lahat ng kanyang kayamanan. So Joseph became the chief executive officer of Pharaoh's group of companies, so to speak. Amen? Praise God. So hindi po siya nanatili sa kanyang kalalagayan bilang alipin. Hindi po siya nanatili doon sa mga bagay-bagay na meron po siya. Siya po ay itinaas ng Panginoon, siya po ay pinaunlad ng Panginoon, siya po ay pinasagana ng Panginoon. Nung kami mag-asawa po, nung kami po ay bago mag-asawa, nagpapasimula pa lang po kami sa ministry. Kami po ay, sabihin natin, wala po kaming anumang mga possession sa buhay. Amen? Para po kami makapag-ministry, okay, nagta-tricycle, nag-jeep, yung nagpapasimula ang ating ministry dito, yung Faith Center,
doon po nakatira kami sa May Kawayan, Bulacan. Kinakailangan kami pumunta doon sa Molino, sa Queens Row. Okay, pag uwi po namin, tricycle mula sa Area B hanggang doon sa pila ng jeep hanggang sa moonwalk, jeep papunta po ng Baclaran. Kung aabot pa kami doon sa LRT, may kadalasan sarado ng LRT, mag-jeep uli kami mula sa Baclaran hanggang Monumento hanggang May Kawayan, Bulacan. Yun po ang buhay po namin nung kami po ay nagpapasimula sa ministry. At dahil po doon sa ganung pong sitwasyon, 3 beses po kaming nakaranas na ma-hold up sa jeep dahil gabing-gabi na. Sino makakasama mo kung hindi lasing hold-upper? Pero hindi po kami tumigil sa ministry because we know what we have. We have the presence of God in our lives. We have the calling of God. Amen? Hindi po kami nanatili sa dati naming kalalagayan. Ganon din po tayo. Ano man po kalalagayan po ninyo sa ngayon sa buhay. If you have the presence of God, hindi po kayo manatili sa iyong pangkasalukuyang kalalagayan. The Lord will promote you. The Lord will bless you because you already have the presence of God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And then look at this. And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous person. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made a shoe, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. It is the presence of God in you that will cause you to prosper in everything that you do. You better believe that. Amen? Praise God forevermore. Hallelujah. And also, meron pa akong naalala po na istorya sa Biblia na kung saan, to give you a background, doon po sa bansang Israel, ay napakalaga po sila sa kanila yung po tinatag na Ark of the Covenant. Sa kanila lang po na naroon po at that time, naroon lamang po ang presensya ng Diyos. The presence of God was limited in the Ark of the Covenant. Kung saan naroon po yung Ark of the Covenant or Ark of the Lord, naroon lamang po ang presensya ng Diyos. Yung tinatawag na Shekinah or Shekinah presence of God. Doon po sa tabernakulo ni Moses, ay naroon po yan sa Holy of Holies. Sa tabernakulo of Moses, ito yung nahahati sa 3 bahagi. Yung pong outer court, yung holy place, tsaka yung Holy of Holies. At doon po sa Holy of Holies, sa dakong kabanal-banalan, naroon po yung pong tinatawag na Ark of the Covenant. At naroon po yung presensya ng Diyos noong mga panahon pong yun. At yung lamang pong high priest ang pwedeng pumasok at makaranas ng manifest presence of God at that time, doon po sa Holy of Holies. Okay? So napakalaga po sa kanila nung Ark of the Covenant, sa kanila yun po ang pangako po ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, I will meet you in between the 2 cherubims. In other words, sa gitna po ng dalawang cherubims, doon po naroon ang presensya. I will speak to you. Sabi ng Panginoon, I will meet you. So in other words, ay napakalaga po sila yung Ark of the Covenant. Pero meron po ilang panahon na kung saan po yung Ark of the Covenant ay nawala po doon sa Jerusalem. Ito po'y inagaw ng mga kaaway, dinala sa ibang lugar. Pero nung si si David na po naghahari, ay inalam po niya kung nasaan na yung Ark of the Lord. At nung malaman niya ito po ay kanyang pinuntahan para ibalik doon sa Jerusalem. So yun po yung background nitong storying ito. Nasundan lang po natin 2 Samuel chapter 6 verse 10, beginning verse 10. And so David would not remove the ark of the Lord unto him into the seat of David, but David carried it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. So in other words, kung babasahin natin yung mga naunang talata, nung tinatransport na po nila yung pong Ark of the Lord, siguro sobrang excitement po nila, hindi na po nila inalam doon po sa batas ni Moses, sa Old Covenant, sa batas ni Moses as you say, sa Scripture, kung paano ang tamang paraan para po yung Ark of the Lord, ito po ay
ay ilipat mula sa lugar patungo po doon sa panibagong lugar. So, inilagay po nila, ikinarga po nila sa isang karwahe, yung Ark of the Lord. At nakasakay sa karwahe, binabiyahe po nila, papunta ng Jerusalem, kaya lang nalubak yung pong karwahe. Nung malubak po ito, ay pabaksak na. Nung ito'y bago ito tuluyang bumaksak, yung isa po doon sa mga nandoon sa malapit sa karwahe, ay inalalayan po niya, nahawakan po niya yung Ark of the Lord. At tumahawakan po niya, siya'y bumulakta at namatay. Sa kadahilanan, ayon po sa batas ni Moses, hindi po pwedeng hahawakan po basta-basta yung Ark of the Lord. Okay, so ganun po nangyari. So si Usa ay namatay. Kaya sabi ni King David, teka muna. So pansamantala, inilagak po niya yung Ark of the Lord doon po sa bahay po ni Obed-Edom. Si Obed-Edom po ay isang hentil, hindi po sa Hudyo. Si Usa, yung namatay, ay isang Hudyo. He was under the law. Okay? At ang batas ay nagsasabing, ikaw ay hindi mo dapat hahawakan yung Ark of the Lord kasi maaring ikaw ay mamatay. So ganun po nangyari po kay Usa. In other words, si Usa, who was a Jew, he violated the law of Moses. Pero ito po si Obed-Edom, hindi po sa Hudyo. Siya po ay isang hentil. So doon po sa bahay niya, inilagak po ni King David yung pong Ark of the Lord, na kung saan naroon po ang presensya ng Diyos. And then verse 11, and the Ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite. So he was a Gentile. 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Okay? Ano kaya ang dahilan kung bakit pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom? Siya ba'y pinagpala dahil si Obed-Edom ay sumusunod sa batas? Of course not. He was not under the law. He was a Gentile. So isa lamang pong dahilan kung bakit si Obed-Edom ay pinagpala o napagpala ng Panginoon. He had the presence of God in his house. Amen? So nandoon sa kanyang bahay yung presensya ng Diyos na naroon po sa Ark of the Lord. Because he had the presence of God in his house, the Lord blessed the house of Obed-Edom. The Lord blessed Obed-Edom and all his household for 3 months. Now, ang sabi na all his household. So in other words, sila yung mga hentil. We can assume that during that 3-month period, ay meron po doon marahil po, hindi mawawala ng bata sa loob ng bahay. Meron mga bata po doon na naglalaro. May mga bata po doon na curious. So sigurado po tayo na meron po doong nahawakan yung Ark of the Lord. Pero bakit hindi po sila bumulakta at namatay? Why? Okay? Because they were Gentiles. They were not under the law. So how could they violate the law if they were not under the law? Amen? So, in other words, for 3 months, napagpala po si Obed-Edom simply because he had the presence of God in his house. Praise the Lord. Now, nakarating kay David yung balita. And it was told King David saying, the Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that pertains unto him because of the Ark of God. Amen? Now, you can substitute the presence of God instead of the Ark of God because of the presence of God. The Lord has blessed the house of Obed-Edom and all that pertain unto him because of the presence of God. Amen? You can apply that in your own life. Sabihin po natin, the Lord has blessed my house and all that pertain unto me because of the presence of God in my life. The Lord has blessed my business and all that pertain unto me because of the presence of God in my life. The Lord has blessed my family and all that pertain unto me because of the presence of God in my life. The Lord has blessed my profession and all that pertain unto me
because of the presence of God in my life. Amen? Praise God. Kami naman ni na pastora, pwede po namin sabihin, the Lord has blessed my ministry, our ministry, and all that pertain unto me because of the presence of God in my life. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-Edom into the seat of David with gladness. Okay? Kaya mula sa bahay ni Obed-Edom ay inilipat niya doon sa Jerusalem yung pong ark of the Lord. At ito'y inilagak po niya, nagpagawa po siya ng tent. Ito'y later on, it was known as the Tabernacle of David. So nagpagawa po siya ng tabernakulo at doon po inilagay yung pong Ark of the Lord. Doon po sa Jerusalem. Ang tanong, papaano na itong si Obed-Edom? Okay? Inalis sa kanya, ika nga, ang presensya ng Panginoon. Papaya kaya si Obed-Edom na alisin sa kanya ang presensya ng Panginoon, knowing that the very reason that he was blessed in all his household was because of the presence of God. Okay? Pero makita po natin si Obed-Edom. Tingnan po natin yung account kasi meron din itong account doon po sa 1 Chronicles chapter 16. So nagpagawa na nga po si King David ng tabernakulo at doon po sa loob ng tabernakulo, doon po niya inilagay yung Ark of the Lord. In essence, the presence of God was inside the tabernacle of David. At nag-assign po siya ng mga ministers. Nag-assign po siya ng mga priests and ministers and musicians na mga Hudyo doon po sa tabernacle to minister daily in the tabernacle. Tingnan po natin, sundan po natin sa verse 37, chapter 16, 1 Chronicles. So he, referring back to David, David left there before the ark of the covenant of the Lord, Asaph and his brethren. Sino ito si Asaph or si Asaph? Si Asaph po ay isa sa mga Jewish worship leaders. Siya po ay musician. In fact, ang ilan po doon sa mga nasa Book of Psalms ay hindi lamang po si David ang sumulat, meron po diyan mga sinulat din ni Asaph. So Asaph and his brethren to minister before the ark continually as every day's work required. So daily they were inside, they were in the tabernacle of David to minister daily. At ito po, sila po yung mga Hudyo. Pero pagdating sa next verse, ang sabi rito, and who? Obed-Edom with their brethren, 68. 1 score is equivalent to 20. So, 68. Si Obed-Edom ay sinundan po niya kung nasaan yung Ark of the Lord. Kung nasaan po ang presensya ng Panginoon, sinundan po ni Obed-Edom. Okay? Yung presensya ng Panginoon na doon sa tabernacle ni David. May kasama pa siyang 68 other brothers at sila po ay nagpunta sa Jerusalem. So si Obed-Edom, sinundan po nila ang presensya ng Panginoon. Para sila po ay maparoon sa presensya, kinakalansundan po nila. Ang advantage po natin sa Bagong Tipan, hindi po natin kinakalansundan ang presensya ng Panginoon. Sapagkat kung saan ka naroon, naroon ang presensya ng Lord. Amen? So Obed-Edom, also the son of Jeduthun and Hosea, to be porters. So ang ministry po nila, hindi lamang po mga Hudyo ang nagmi-minister doon sa tabernacle ni David. Pati mga Hentil, si Obed-Edom, mga kasama niya. Ang kanilang ministry, sila po yung mga gatekeepers, porters, gatekeepers, doorkeepers in the tabernacle of David. Ito po ang isang pagkakataon sa Lumang Tipan na napagsama po ang mga Hudyo at mga Hentil sa iisang lugar. Amen? Pwede palang pagsamahin ang Hudyo tsaka Hentil. Nagawa na po yan sa Lumang Tipan. Doon po sa tabernakulo ni David, magkasamang nagmi-minister ang mga Hudyo at ang mga Hentil. That was a beautiful picture of the new covenant. Amen? Kaya nga po, nung sila doon po sa Acts chapter 15,
yung po mga leaders ng church, sila po yung nagtipon-tipon to resolve a very important issue. And the issue back then was circumcision. Kasi marami ng mga hintil ang nagiging mananampalataya at sila po ay nakakasama na ng ilang mga Hudyo sa pagtitipon. At ang ilang po mga Hudyo na mananampalataya, yung mga legalistic Jews, hindi po sila makapayag na yung mga hintil ay makasama po nila sa mga pagtitipon po nila sa church. Kaya ang ilang mga Hudyo, ni-require po nila, kung gusto nyo mga hintil na makasama kami, maka-fellowship kami, kinakailangan magpa-circumcise kayo according to the law of Moses. Kasi kung hindi kayo circumcised katulad namin, wala tayong pwedeng pagsamahan. Okay, pasensya na kayo. So something like that. So ito ay naging malaking issue back then. That's why yung po mga leaders ng church, sila po ay nagtipon-tipon para po i-resolve ang issue noong mga panahong yon. Nandoon po si Peter, naroon si Paul, naroon si Barnabas, naroon po si James, yung half-brother of the Lord Jesus Christ, who happened to be the pastor of the church in Jerusalem. At doon po sa church sa Jerusalem, ginanap po yung pagtitipon po ng mga leaders of the church. Ito tinatawag na Jerusalem Council. So doon sa pagtitipon ay nagsalita po si Pedro. Sabi ni Pedro, nagpatotoo po siya. Sabi niya, sino po niya nangyari doon sa household of Cornelius. Previously, sabi niya, ako'y tinawag ng Panginoon para mangaral ng mabuting balita sa mga hintil na kung saan ay, nung ako'y mangaral, sila din ay nakatanggap ng kaligtasan katulad natin. Okay? Sila po'y naligtas by the grace of the Lord, katulad natin. Hindi lamang po sila naligtas, kundi nakatanggap din sila ng banal na espiritu na katulad natin mga Hudyo. Kaya asabi po ni Peter, kaya yung mga hintil tsaka mga Hudyo, wala na po silang pinag-iba sa atin. Yung mga hintil, wala na pong pinag-iba sa atin. Sinugwandahan po ito ni Pablo tsaka ni Barnabas. So sila po ay nag-testify na totoo ang sinabi ni Peter, na hindi na natin kinakailangan i-require na maging parang katulad ng Hudyo ang mga hintil, kinakailangan ma-circumcise pa sila para magkaroon ng fellowship sa atin. So nag-testify din si Paul tsaka si Barnabas based on their experience in ministering to the Gentiles. So with that background, so verse 13, and after that, they had held their peace. James, the pastor, who happened to be the half-brother of Jesus Christ, siya po'y tumayo at sabi niya, men and brethren, hearken unto me. Simeon, referring back to Peter, Peter has declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them a people for His name. And to this, the testimony of Peter, yung mga naibahagi ni Peter ayon sa kanyang karanasan. Ang sabi po ni Pastor James, and to this agree the words of the prophets as it is written. Sabi natin, it is written. So makita natin, na bagamat nag-testify na po si Peter, nagsalita na. Nag-testify na rin po si Paul, tsaka si Barnabas. Pero kinakailangan po na makita po natin yung kanilang mga sinasabi. Ito ba ay umaayon sa nasusulat sa salita ng Diyos? Amen? So yun po ang hinanap po ni James. Saan ba natin matatagpuan ito sa Scripture? Yung mga narinig natin kay Pablo, yung mga narinig natin kay Barnabas, yung mga narinig natin kay Pedro, kinakailangang makita natin na ito'y umaayon sa Scripture. Amen? Kaya mahalaga po ang Scripture, ang Biblia. Kaya hindi natin pwedeng sabihin ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. The Bible is the Word of God. Sabi natin, the Bible is the Word of God. Praise the Lord. So anong pinagbasi? Ano yung final authority? Yung pong written Word of God. Kaya kami man po, kahit na ako, kapag meron akong itinuturo sa inyo na tumataliwas, hindi umaayon sa written Word of God, huwag niyong tanggapin. Amen? Huwag niyong tanggapin. So here, he went back to the written Word. James went back to the written Word. And to this agreed the words of the prophets, as it is written, after this I will return and build again
the tabernacle of Moses. Ano sinabi mo? The tabernacle of David. And he was quoting directly from the book of Amos. The tabernacle of David. Hindi po tabernacle of Moses. Kasi sa tabernacle ni Moses, limitado lamang po ito para sa mga Hudyo. Hindi pwedeng pumasok ang mga Hentil sa tabernakulo ni Moses. Ito ay para lamang sa mga Hudyo. Ito po ay lumang tipan. Pero doon po sa tabernakulo ni David, pwede pong magsama ang Hudyo at saka mga Hentil. Ito po ay bagong tipan. That's why God, in His prophetic word, He said, I will restore again and I will build again the tabernacle of David, na kung saan ang mga Hudyo, ang mga Hentil, pwede na magsama. There is no more difference between the Jew and the Greek, for in Christ Jesus, there is neither Jew nor Greek, there is neither male nor female, there is neither bond nor free. Thank God, we are no longer under the old covenant. We are now under the new covenant. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, praise God. Galatians chapter 3 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curses everyone who is hanged on a tree. Maliwanag, ito po'y patungkol sa krus ng Kalbaryo, so that in Christ Jesus, are you in Christ Jesus? Amen. The blessing of Abraham, sabihin natin, the blessing of Abraham, might come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit. The promised Spirit is the Holy Spirit Himself. Through faith. Do you believe in Jesus Christ? The day you believe in Jesus Christ, you receive the promised Spirit Himself. You receive the Holy Spirit. And here, the Holy Spirit was referred to as the blessing. Amen. You already have the blessing living on the inside of you. Amen? That's why you can begin to call yourself blessed. Because you already have the blessing. The Holy Spirit Himself is the blessing. Amen? If you have the Holy Spirit Himself living on the inside of you, and if He Himself is the blessing, you are already blessed. Because you already have the blessing. And the Bible said, the blessing of the Lord in the book of Proverbs. The blessing of the Lord will make you rich. And He added, no sorrow, no toiling with it. The blessing of the Lord is living on the inside of you. Amen? The blessing, singular. The, definite article, the blessing. The blessing in you attracts all the blessings around you. Amen? If you already have the blessing, don't worry about the blessings. Plural. Like financial blessing, material blessing, promotion in your job, and so on and so forth. You already have the blessing, and it is the blessing in you, the Spirit of God Himself in you, that will attract all the blessings around you. You better believe that. Amen? And He added no sorrow with it. Yung pong the blessing, wala po yung kalakip na sorrow. Yung sorrow, ito po ay, in the original, when it was first mentioned, ang ibig sabihin po ng sorrow ay pain and toiling. Walang kalakip na toiling. Walang kalakip na sakit. Amen? And with that, naalala ko po tuloy yung pong kwento ni Peter, James, and John. And probably this was Peter, James, and John's first encounter with the Lord Jesus Christ. Maybe Peter, mayroon siyang earlier encounter. Kung magkaiba po yung event na ito, when Andrew, the brother of Peter, introduced Simeon or Peter to the Lord Jesus Christ. Pero,
ito po yung first encounter ni Peter, James, and John with the Lord Jesus Christ. Peter, James, and John, earlier, before they met Jesus, they were already partners. Bago pa man po nila nakatagpo si Yeso Kristo, si Peter, James, and John, sila po ay mga partners in the fishing business. Mga mangingisda po sila. At sila po ay partners doon po sa kanilang pangingisda. Now, Luke chapter 5, beginning verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, are you hearing the word of God today? To hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Stood by the lake of Gennesaret and saw two ships or two boats standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And Jesus Christ entered into one of the boats, which was Simon's, which was Peter's, and prayed him or requested him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. So una po, si Yeso Kristo, siya po ay nagpapahayag, siya po ay nagtuturo ng salita ng Diyos at napakarami po mga tao ang pumaroon sa kanyang kinaroonan. At sila po ay nasa isang dalampasigan, yung pong Lake Gennesaret. At doon po, habang siya nagtuturo, napansin po niya na meron pong dalawang bangkang pangisda na tawag dito sa Tagalog, nakadaong doon po sa dalampasigan. At si Jesus Christ po, sumakay po siya doon sa isang fishing boat. At naupo po siya doon. At napansin po niya na yung po mga fishermen, yung mga mangisda, sila po yung naglilinis na kalalambat sa hindi kalayuan. Kaya nag-request po si Jesus Christ. Sabi niya kay Peter, Peter, pwede bang pakiurong mo ito yung bangka mo, medyo doon tayo sa tubig. Okay? So, ginawa naman ni Peter. So, ginamit po niya ni Jesus Christ yung bangka ni Peter para po doon siya mangaral at magturo salita ng Diyos. At yung pong tubig na nakapagitan na doon sa bangka tsaka doon sa mga taong napakarami, para nagsilbi itong natural amplifier. Diba? Ganun ang tubig. Parang lumalakas yung pong boses ni Jesus Christ na-amplify nung pong tubig na nakapagitan sa tao tsaka kay Jesus Christ. So patuloy po siyang nagpahayag ng salita po ng Diyos at yung mga tao po yung nakapakinig. And I believe with all my heart na habang siya ay nagtuturo at nagpapahayag ng salita ng Diyos, si Pedro man at yung kanyang mga kasama, sila din po ay nakikinig. Kaya po nilang gawin po yun na habang naglilinis ng lambat, nakikinig sila at the same time sa pangangaral ng ating Panginoon. So they were also hearing the Word of God that Jesus Christ was preaching. Amen? Kaya po nilang mag-multitask, ika nga. Kasi, kahit nakapikit, kaya po nilang yung maglinis ng lambat. Ito araw-araw po nilang ginagawa. So pwede silang, habang naglilinis, nakakapakinig po sila. So yun po ang I believe na nangyari. At matapos po na si Jesus Christ, matapos po siyang magturo, magsalita, ang sabi niya sa verse 4, and now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Ang sabi po ni Jesus Christ, itong bangka mo ito, medyo dalhin mo doon sa mas malayo at mas malalim. At ihagis mo ang iyong lambat at makakahuli ka ng maraming isda. Okay? Now, ano po ang naging response ni Peter? Sabi ni Peter, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and we have taken nothing. Notice the words that Peter used. We have toiled all the night. Nagpagod kami, nagtrabaho kami, nagpagod kami. Napagod kami sa buong magdamag.
nangisda kami, wala kaming nahuli. Now, ang isda po ay pangkaraniwang nahuhuli sa gabi at pangkaraniwang nahuhuli sa malayo, sa laot, sa malalim. And this time, ang sabi po ni Jesus Christ, and by the way, Jesus Christ, yung kanyang background, siya po ay carpenter by profession. Isang karpintero, tinuruan po ang isang mangisda kung paano mangisda. Okay? Pero si Peter po, dahil meron siyang naunang narinig na salita ng Diyos mula kay Jesucristo. Ang sabi po ni Peter, nevertheless, at your word, tinawag niya unang master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Bagamat bilang mangisda, alam ko, imposible na kami makahuli ng isda, tanghaling tapat. At dito sa malapit lamang sa dalampasigan. But nevertheless, at your word, I will let down the net. Amen? So ano po nangyari? Una, nakapakinig din po sila ng salita ng Diyos. Pangalawa, sila po ay sumampalataya sa salita ng Diyos na napakinggan nila mula kay Jesucristo. Amen. That's why Peter said, nevertheless, at your word. At your word. Kung hindi po siya naniwala doon sa mga nauna niya napakinggan, paano niya paniniwalaan yung sinasabi ni Jesus Christ ngayon? Nevertheless, at your word, I will let down the net. Now, ano nangyari? Ano naging resulta? And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. So, nakahuli sila ng napakaraming mga isda na kung saan maging yung kanilang lambat, hindi na kayang sa dami ng isda. Almost na ito po ay mapunit. And then humingi sila ng tulong. And they beckoned unto their partners, yung pong kabilang bangka, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. When Simon Peter when he saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a simple man, O Lord." Anong nakita po ni Simon? Ang nakita po niya ay yung kabutihan ng Diyos. Nakita po niya biyaya ng Panginoon. Hindi ito resulta ng galing namin, mangisda. Sinubukan na namin yung kagabi. Napagkariwan na huli isda, pero wala kami nahuli. Hindi ito, yung sangkaterbang isda, hindi ito dahil sa magaling kami mangisda. Hindi dahil ito sa aming performance. Maliwanag na ito'y biyaya. Maliwanag na ito ay gawa ng Diyos. Nung makita niya ang gawa ng Diyos, biyaya. Okay, the Bible tells us, he fell down at the feet of Jesus. Amen? In other words, it was the goodness of the Lord that led Peter to repentance. He saw the goodness of God. Amen? And then, for he was astonished and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. Now the question is, nasaan si Jesus Christ? Noong inihagis ni Peter yung lambat at nakahuli siya ng sangkaterbang isda. Isa lamang sa dalawa ito ang pwedeng naging kaganapan. Si Jesucristo ay nagpaiwan doon sa dalampasigan. Si Pedro, si James, at si John ay dinala nila ang bangka nila sa medyo malalim at inihagis yung lambat. At nakahuli silang isda, pero si Jesus Christ ay naroon sa dalampasigan. Naiwan sa dalampasigan. Yan ang scenario number 1. Pangalawa, kasama nila si Jesus sa bangka habang inihagis nila ang lambat at sila'y nakahuli. Alin kaya ang totoo rito? 1 or 2? Bakit nasabi natin number 2? Sa kadahilanan, lumuhod si Pedro. Habang siya'y nasa bangka, lumuhod siya sa paanan ni Jesucristo.
Kung si Yeso Kristo ay naroon sa dalampasigan, paano niya nagawang lumuhod? Nag-alalastic man ba siya? Of course not. The presence of the Lord was with them in the boat. Amen? Yung po ang dahilan kung bakit sila napagpala sa araw na yon. Okay? Pero sa mga nagdaang panahon, ay ito po ang madalas nating marinig. And I myself, I was guilty of this. Okay? Na ang dahilan kung bakit si Pedro ay nakahuli na sa katerbang isda, dahil sa ginawa niya. Anong ginawa ni Pedro? Pinahiram niya ang bangka niya kay Yeso Kristo. At dahil pinahiram niya, pinagamit niya, nagbigay siya, kaya sinuklian ni Jesus Christ yung kanyang ginawa. Binayaran o sinuklian ni Jesus Christ yung kanyang pagpapahiram ng bangka. Okay? So yun po ang madalas nating marinig. At ngayon po alam na po natin, that was an old covenant mindset. Na pinagpala sila based on what they did. Or based on what they gave. No, the reason why they were blessed that day was because they had the presence of the Lord with them in the boat. Amen? Amen? Praise God. So they had the presence of God. So, and then, ang pagkatapos nito, and so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. So as I said a while ago, they were already partners. Peter, James, and John, even before they met Jesus Christ. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth you shall catch men. Praise God. Hallelujah. If they were able to catch multitudes of fishes because they had the presence of God, ganun din po. Amen. Makita po natin, susundan po natin ng ministry ni Peter, James, and John, sila po ay nakahuli, ika nga, ng mga pakaraming tao because they had the presence of the Lord. Praise God. Ito po ay encourage po namin sa ministry. Praise God. We have the presence of God. Every time you preach the word, expect people to receive the Lord Jesus Christ. Amen? Now let's go on. So, and when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. To summarize, they heard the word. They heard the word. Napakinggan po nila salita ng Diyos noong araw na yon. Peter, James, and John. Doon sa kanilang first encounter with the Lord Jesus Christ. They heard the word. They believed the word. They had the presence of the word, capital W, with them. And the presence of the word, the Lord Jesus Christ himself, caused them to prosper. They became partners with the word. Now, for the first time, okay, ay tinignan ko po yung salitang follow. Sabi sa verse 11, they forsook all and followed him. Now, pangkaraniwan po, kapag yung gamit po ng follow ay ganito. Okay? Halimbawa, tatawagin ko si Brother Romel. So follow, yung ibig sabihin ay sinusundan mo. Si Jesus Christ naglalakad, nasa likod ka, sinusundan mo ang ating Panginoon. But the word follow in the Greek yan po ay yung Greek word akuloteo. Akuloteo. Okay. Akuloteo. At ito po ay word kolotus, nilagyan po ng sa harapan, nilagyan po ng yung first letter of the Greek alphabet na alpha. Koloteo. Kapag ito yung nangyayari, parang nagiging particle, yung pong alpha, yung letter A or alpha, yung pong alpha ay nagiging particle of union. It will now denote union. Okay, union or yung pinag-isa. And yung kolotos, originally, it means a road or a way. Daan. Kalsada. Yung po ibig sabihin. So pag pinagsama po yung dalawang yan, ang magiging meaning po niyan ay to be in the same way with. To be in the same way with. Or literally, the word follow can also mean in union with the way. And who is the way? Jesus Christ. So yung pong ibig sabihin na, follow in union with the way. Okay, ito po yung pangkaraniwang
ibig sabihin po ng follow o yung sa Tagalog sunod. Okay. Okay ba sa inyo na siya po ang gumanap na Jesus Christ? Ako si Peter. Medyo malusog si Jesus. Okay, so follow. Sige, umakad ka. So, follow. Ako si Peter. Yan. Ang ginagawa ko, I am following Jesus. Sige, lakad lang. I'm following Jesus. Yan po ang pangaraniwan po natin na pagkaunawa, salitang follow. But here in the Greek language, yung salitang follow is in union with the way. Okay? In union. I'm Peter, I am in union with the way himself, Jesus Christ. So, ganyan. Yan ang follow. Are you a follower of Jesus Christ? So, if you're a follower of Jesus Christ, you are in union with the way himself. Amen? Praise God. Thank you. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So, yan po yung new covenant. It is in the light of the new covenant. Praise God. You are in union with the way himself. Now, if you are in union with the way himself, how can you get lost? You will never get lost again. If you are in union with the way, Jesus Christ himself. Amen? And if you are in union with the way himself, everything that you do will prosper. Because it is no longer you doing the works. It is Christ in you and through you doing the works. That's why in union with Christ himself, you can say there is no more toiling if you are in union with Christ himself. And you can read Matthew 11, verse 28 to 30. Come unto me, all of you who labor, who toil. Okay? Come unto me, all of you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you. Be in union with me. Take my yoke upon you. And, Jesus Christ said, and you will see how I do the works. Yung pong, the Message translation. Maganda pong basahin po doon. Amen? Praise God. So in other words, you have the presence of God in you. So there's no more toiling. If you are in union, if everything that you do, you are doing because of your union with Jesus Christ, you will find out there is no more toiling. Okay? Nabanggit kanina ni Pastor Ramean sa mundong ito, di ba? Nakakapagod. Pwede kang mapagod sa mundong ito. Totoo po yun. If you are doing things in your own strength, in your own ability, but if you will be doing things, whether it is in line with your business, profession, ministry, inside the house, and you totally depend on the Spirit of God in you, I tell you, praise God, there's no more toiling. Instead of toiling, you will begin to live your life from the overflowing grace of God. From toiling to overflowing. And then just go to verse 3. Slide number 16. So naktawan na po natin iba. Do you have the presence of God in you? I said, do you have the presence of God in you? Can you call yourself a prosperous person? Sabihin natin, I'm a prosperous person because I have the presence of God in me. Now, not only that, okay, in Hebrews chapter 13, verse 5 through 6, let's read this in the Passion Translation. Ang sabi po dito, don't be obsessed with money. Don't be obsessed with money or material things. Paalala sa atin yan. Huwag tayong tumulad sa ilang mga, congressman tuloy, yung first lady na lang ng South Korea. Baka sabihin niya. Okay? You know, a lot of people, they were obsessed with money. Okay? Mga politicians, yung mga nasa entertainment industry, at sa dako ng mundo, hindi lang sa Pilipinas. Recently, di ba? Nabalitaan natin na
muntik na. Nagkaroon ng political crisis doon sa South Korea. Ang pinag-ugatan po niyan, yung kanilang First Lady na tumanggap po ng Christian Dior na mamahaling bag worth $2,200. It is against the law of Korea. Sa katulad din ng mga politician, mga leaders, the law only allowed them to receive gifts. Maximum value ay $750. Pero siya, tinanggap niya Christian Dior na pouch bag, yung First Lady, $2,200, nagtrending sa internet. Hindi po nila ginawa ng paraan. Pinabayaan po nila hanggang yung pong simula. Okay? To save his own skin, the President of South Korea declared martial law the other day. At ang dahilan niya ay yung opposition nakikipagsabuatan na sa North Korea. Pero yun po yung martial law na pinakamaikling martial law sa kasaysayan ng mundo. Loob lamang ng 4 o 5 oras, nirescind, binawi niya. At ngayon, gusto na siyang i-impeach doon sa as president. Patatalsikin na rin siya. Okay? Uso yata yung patalsikan. So, anyway, praise God. Hallelujah. So let's go on. So don't be obsessed with money, but live content with what you have. Live content with what you have. If you are thinking yung what you have ay may kinalaman sa handbag, o may kinalaman sa sapatos, may kinalaman sa sasakyan, if what you have, ito ay patungkol sa may kinalaman sa pera, hindi ka magkakaroon ng contentment. Kapag ka nagkaroon ka ng Christian Dior na $2,200 ang halaga, hindi ka kontento dyan. Gusto mo magkaroon ng Hermes na $20,000 ang halaga. Pag nagkaroon ka ng Hermes bag na $20,000 halaga, nakita mo si ganitong artista, yung kanyang bag ay Louis Vuitton na $100,000, kailangan magkaroon din ako niyan. Walang kakontentuhan kapag ka nakafocus tayo sa mga material na bagay. You will never be content. Amen? And listen to me, contentment is the key to living a happy life. Amen? Contentment is the key to living a happy life. So notice it. So, but live content with what you have. The question is, what do I have for me to live content? The answer is right there. Live content with what you have, for you always have God's presence. Sabi natin, I always have God's presence. If you know that, you can be content in life. For hasn't He promised you, I will never leave you, never. And I will not loosen my grip on your life. So we can say with great confidence, I know the Lord is for me, and I will never be afraid of what people may do to me. That is what you have. You always have the presence of God in your life. When it comes to money, may mga pagkakataon po na ang pera mo, iiwanan ka. Okay? Kailan po ito mangyayari, Pastor? Tuwing kumakatok si Lazada at saka si Shopee, iiwanan ka ng pera mo. Amen? Pero ang Diyos kailanman hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. You already have the presence of God. You are a prosperous person regardless of what you have right now, regardless of the amount of money that you have, regardless of your possessions. You already have the presence of God. And the good news is, if you have the presence of God, kung nasa yung presensya ng Diyos, hindi ka mananatili sa iyong pangkasalukuyang kalalagayan. Ikaw ay ipopromote ng Panginoon, pagpapalain ka ng Panginoon. Pero anuman ang meron ka, pag alam mo na nasa yung presensya ng Diyos, pagkabat paparating pa lang yung mga bagay-bagay na inaasahan mo, wala pa sa kamay mo. Pero hindi po kinakailangan mapa sa kamay mo na para makontento ka.
knowing that you have the presence of God brings contentment in your life. And contentment is the key to living a happy life. Are you happy? Father, we thank you so much, Lord. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, maging sa mabuting balita na amin pong napakinggan at amin pong tinanggap. Katulad po ni Peter, James, and John, kami po'y nakapakinig na yung salita at katulad po nila, kami po'y sumasampalataya sa lahat ng mga mabuting balita na amin napakinggan. At marami po salamat, Lord, na ang iyong presensya po ay kasama po namin. At hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Knowing that that we already have your presence in our lives is enough for us to live in contentment. At kami po ay nanatiling meron pong pag-asa. Because Christ in us is the hope of glory. Maraming po salamat, Panginoon. Anumang pangangailangan po na yung mga anak, napag-alaman po namin the blessing, the Holy Spirit Himself, who is now living on the inside of us, will attract all the other blessings around us. Kaya po, Panginoon, ang mga blessings nito, like material, financial, divine health, healing, whatever your children may need today, lahat ng ito ay matanggap po nila. Mag-manifest ka ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.